Mapagpalang Sabado ng umaga, dito po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl, Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kaya po tayo narito, kaya pala ako narito, upang magbahagi ng salita ng Panginoon doon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Malapit na po ang Pasko. Sabi nga nila 20 days na lang, Pasko na. May mga taong hindi po naniniwala sa Pasko. Meron naman naniniwala na may Pasko. Pero kung titignan mo sa buong mundo, mas marami po ang naniniwala sa Pasko. Eh bakit? Kasi pag makikita mo sa international news, pag Pasko, yung mga commercial nila, yan, diyan ko po nakikita sa napapanood sa internet. Okay. Ngayon, ang diwa ng Pasko ay si Jesus. Walang ibang diwa ang Pasko kundi si Jesus. Sino ba ang pinanganak? Di ba si Jesus? No, bago tayo papalawod dyan, tayo muna ay dudulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon Diyos sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan ng mga tao nakikinig ng video ito upang lubos namin maunawaan, paginabangan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sentro ng Pasko ay si Jesus. Kung walang Pasko, walang Jesus. Ngayon, sabi ng iba, kaya naman hindi kami naniniwala sa Pasko. Unang-una, wala naman kasing itinurong Pasko sa Biblia. Kung hanapin mo yung word na Pasko, talagang hindi mo mababasa ng letra por letra yan. Pero merong pangyayari. Ano ba ang nakikita natin pag Pasko? Hindi ba? May Jesus na pinanganak. Yun po yung diwa. Merong pinanganak. Oh. Kung walang pinanganak na Jesus, walang Pasko. Eh may pinanganak, may Pasko. Yun ang diwa po doon. Yung event, yung pangyayari. Hindi yung wag nyo lang pong hanapin yung petsa o ganitong buwan, ganitong taon. Kung gusto nyo pong, kasi meron mga reliyon na sabi nila, ayon sa kanila sa pantaha, binibilang nila, ang sabi nila, maaaring naganap yung kapanganakan noong Abril or Mayo. Kung ganun ang turo na simbahan ninyo, eh di sa panahon na yun, doon kayo magdiwang ng Pasko. Kung yun ang inyong paniniwalaan. Po, wala namang problema eh. Okay? Kung walang sinilang, walang Pasko. Ganito po nakalagay sa Mateo chapter 1. Anong sabi niya? Sa 18, isinilang si Jesus. Ito ang naganap ng ipinanganak si Yesu Kristo. Yan. Merong pinanganak si Yesu Kristo. Kung walang Pasko, walang ipinanganak. Lagi niyo pong tatandaan yan. Si Maria na kanyang ina, o yan, ang ina niya si Maria. Si Jose, tatay niya ba? Hindi po. Hindi niya tatay si Jose kasi po, bago dumating yung kasal ni Jose kay Maria, si Jesus po ay pinagbubuntis na ni Jose, ay ni Maria. Kaya hindi niya po tatay si Jose. Ayan. Ito ang naganap ng ipinanganak si Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bago sila ikasal, nagdadalang tao na. Maraming kasal nangyayari sa Pilipinas na kung minsan ang ikinakasal, buntis na po yung babae.
Nauna yung honeymoon sa kasal. Kay Maria naman, parang ganon. Bago sila ikasal, nagdadalang tao. Pero yung pagdadalang tao ni Maria ay galing sa Santong Espiritu Santo. Samantalang yung tao, bago siya kinasal, nagdadalang tao na, yun ay galing sa kanyang asawa kasi nga nauna na yung honeymoon. O, di po ba? Kaya nung lumobo na po yung tiyan ni Mrs., ang sabi ng Mrs., pakasalan mo ko, buntis na ako. Pananagutin mo ito. Kung hindi sila nagsiping, wala sanang baby na dinadala ni Mrs. Di po ba ganon? Yung iba, sabi nila, oo, pananagutin ko yan. Pakakasalan kita. So, namamanika na po yung babae sa bahay na lalaki. Yung iba naman, oo, pananagutin ko yan. Pagkatapos, takbo na siya. Iniwan na yung kawawang babae. Pero dito, tatakbo rin sana si Jose. Sabi ni Jose, mukhang may nakahuna sa akin. Kaya liya ko siya tatakbuhan, sabi niya. Nagplano siya. Kaya naman siya nagplano. Kasi, hindi kanya yung pinagdadalang tao ni Maria. Tuloy natin. 19. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw niyang mahiyag sa kahiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Kaya nagplano ang Jose. Hindi kong iwalayan, hindi ko naman anak yung dala niya. Sabi niya. Yung mga nangyayari sa atin dito, meron namang lalaking talagang, oo, pakakasalan kita. Meron naman lalaki, oo, tatakbuhan kita. Ayan. Verse 20. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon nakatulog. Habang nagpaplano siyang pagtaka sa obligasyon kay Maria. Siyempre, pagkasal sila, obligasyon na ni Jose maghanap buhay para sa kanila. Pero dahil nga hindi niya pa nga nagagalaw si Maria, kaya balak niya, lalayasan ang lihim niya. So, habang naggagawa ng plano, parang arkitek, tumudrawing ng plano, nakatulog si Jose. Sabi ng anghel, sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Pinaliwanag ng anghel na yung pinagdadalang tao, yung pinagbubuntis nitong si Maria, ay hindi kagagawan ng tao. Hindi siya na-rape o anuman. Para maliwanagan nitong si Jose. Kasi nga, gumagawa siyang plano para layasan si Maria. 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, Jesus, ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang magkasalanan. 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ng Diyos. Yung ulang ito na sinasabi rito sa 22 and 23, ito po yung nakasulat sa Old Testament, sa Isaiah 7:14. Ito po yung hula. Basahin po natin, Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga. Ibig sabihin ng dalaga, pwede na siyang magpakasal.
at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yun. Ito yung mula sa Isaias 7:14. At itong sulat na ito ay nasulat nung panahon na tingnan natin. Dito sa pamagat niya, ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninira sa Jerusalem noong huling bahagi ng ika-8 siglo BC. Ayun. Ika-8 bahagi siglo BC. Matagal ano? Kaya yung hula naganap sa sinulat ni Mateo na magsisilang ng isang lalaki. Si Jesus po yun. 24. Na magising si Jose. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Kasi sabi ni anghel, huwag kang matakot para pakasalan si Maria. Kasi nga, hindi nagalaw ng sino mang lalaki yan. Walang nakahuna sa iyo niyan, Jose. Yung dinadalang tao ay mula sa Espiritu Santo. Kaya nung magising ang Jose, hindi siya takot na pakasalan si Maria. Pinakasalan po si Maria. Pero siya, si Maria at anghel ng Panginoon na nakakaalam lamang na si Maria po ay nagdadalawang tao. 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang sa magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Yung sinabi ng anghel na Jesus ang itatawag mo sa kanya o ipapangalan mo, yun ang ginawa ni Jose. Ang tawag niya sa batang isisilang ni Maria ay Jesus. Ang ibig sabihin ng mga Jesus, ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Napakahalaga po ng Pasko, ang diwa ng Pasko. Kung hindi man tinatanggap ng iba na walang Pasko, ayan sila. Pero kung tayo pong mga naniniwala sa Pasko, ipagpatuloy po natin yan. Kasi kung wala pong Pasko, wala sanang manunubos. Yan ang totoo niyan. Sige nga. Kaya sabi ko nga po, hindi yung petsa, hindi yung buwan o taon. Ang pinag-uusapan, yung kaganapan. Meron ba naganap na isinilang? Meron. Sino? Si Jesus. Ang karakter diyan, Maria, Jose at Jesus. At ang kanyang pagbubuntis, hindi galing sa tao. Mula sa Espiritu Santo. Ito po yung sinasabi ni Jesus doon sa isang talata. Tignan ninyo, ano? Kung ano sinabi ni Jesus. Bago siya ipinanganak ni Maria. Hebreo chapter 10, verse 5 and 6. Dahil diyan na si Kristo ay naparito sa daigdig, naparito sa daigdig, dito sa atin. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang nagsasalita si Jesus. Anong sinabi niya sa Diyos? Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sino naganda ng katawan ng Diyos? Para kay Jesus. Yung katawan na yon na inihanda ng Diyos, doon po sa sinapupunan ni Maria. Yun po yung sinasabing nagdadalang tao. Kasi nga po, may katawan doon na gaya ng ating katawan. May laman at dugo. Ibig sabihin, ang Jesus na ito, wala po siyang laman at dugo na gaya natin. Tignan pa natin dito. Meron pa nakalagay dito. 2:14 ng Hebreo. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Kita nyo?
Anong sabi? Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, yung mananampalataya, tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ibig sabihin, wala talagang laman at dugo ang Jesus. Kasi nga po, galing siya sa Espiritu Santo. Sabi ng Anghel Gabriel, o Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang pinagdadalang tao niya ay mula sa Espiritu Santo. Hindi mula sa tao, kaibigan. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na si Jesus ay tao. Hindi. Naging tao si Jesus. Nakitulad sa tao. O, ito pa. Ano sabi naman ni Apostol Pablo? Filipos 2:7 o 6. Kahit taglay niyang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Salip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. 8. At nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging man kamatayan sa krus. Kita niyo? Yan ang patunay. Hindi po talaga tao siya. Nakitulad lang po sa atin na may laman at dugo. Ibig sabihin, yung espiritu po, walang laman at dugo. Paano man may papako yan kung wala siyang laman at dugo? Kailangan magkakaroon siya ng kagaya nating katawan. Kaya siya po ay naging handog. Tingnan ninyo, ano? Basahin natin muli ha. Hebreo 5:6. Dahil diyan na si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, ay hindi mo hibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Hindi na po nagustuhan ng Diyos ang paghahandog ng tao sa dambana. Kaya isang katawan ang hinandaan niya sa kay Jesus upang siya po ang maging handog. Kaya nga tinatawag siyang kordero. Naalala niyo ba yung kordero ng Diyos? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos. Dito po sa 1:29, ganito po ang nakalagay. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan na sanlibutan. Siya ang kordero. Kaya nga yung kantang yun, anong sabi niya? Maawa ka sa amin, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Yun po yung kanta. Ito rin yung nakasulat sa Mateo 1:29. Kaya, ang sentro ng Pasko ay yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang nakalagay. Sa 1:16-17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus po yung anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus
hindi upang atulan ng parusa sa libutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya po, ang trabaho po ng Yesus, magligtas. At tayo pong mga tao ay nililigtas niya kasi nga po, tayo po yun makasalanan o nagkasala sa Diyos. Eh kung walang kasalanan, di walang Pasko. Kung walang Pasko, walang Yesus. Kaya ang diwa talaga ng Pasko ay walang iba kundi si Yesus po. Tandaan niyo po yan. Huwag niyo na pong hanapin yung mga petsa-petsa, yung taon-taon o yun. Ang hanapin niyo, meron bang pinanganak na Yesus? Meron. Hinula pa nga sa 7:14 ng Isayas at 9:17 ng Isayas pa rin. Mga hula po sa kanya at naganap sa bagong tipan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagpatutuo sa amin tungkol sa iyong anak na si Jesus. Na kung walang Pasko, walang Jesus. Kung walang Jesus, walang kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video nino, buksan ninyo ang inyong mga kaisipan, isip, tanggapin ang katotohanan na kung walang Yesus, wala po tayong tagapagligtas. Kaya kung hindi pa ninyo sinusuko ang inyong mga buhay, isuko na po ninyo hanggat malakas pa tayo. Hanggat malakas pa tayo. God bless us all, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Dito po tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye.